May malulungkot na namang bata dahil paalis na naman yung papa nila para magtrabaho. Maulang umaga pala sa inyo mga mare. Ngayong araw pala babalik yung asawa ko sa Nueva Ecija. Dun kasi siya na-assign kaya dun yung site niya. Tuwing ganitong aalis siya, sinisigurado talaga namin natulog yung mga bata. 5 AM kami nagising at agad naman akong pumunta ng CR para maghilamos. Syempre, para naman matanggal ang bakas ng kasarapan sa pagtulog, diba? At eto namang asawa ko, akala nyo nakaupo lang yan pero nagtatrabaho na yan. Nag-init na rin pala ako ng tubig para mapagtimpla ko siya ng kape. Kape person pala kami, lalo na ako. Matutulog na lang sa gabi, magkakape pa, kaya ang ending puyat-puyat tayo niyan. Kung saang mag-aasikaso na ako, nagising pa itong bunso ko kaya pinahawak ko na muna sa papa niya habang nagche-check siya sa cellphone niya tungkol sa trabaho niya. Hindi pa kasi namin mailapag yan hanggang hindi pa siya nakakadede sa akin. Habang nagtitimpla pala ako ng kape dyan, nagsalang na rin ako ng kawali para mapainit na rin yung mantika at makaprito na rin ako ng itlog. Basta umagang umaga pa lang, itlog lang talaga ang gustong ulamin nitong asawa ko. 2 itlog na rin pala yung niluto ko dyan kasi nga sasabayan ko siyang kumain. Abay, nakakagutom kaya magpa-breastfeed buong magdamag. Yung natulog ka para makapagpahinga pero dahil breastfeed mom ka, paggising mo para ka lang namang pumunta ng digmaan na para kang pagod na pagod. Ganun. Isa yan sa mga sakripisyo bilang ina. Kaya ikaw, mag-aasawa ka pa ba? Charing. Pinartneran ko na rin pala yan ng itlog na pula para naman sumarap itong kain ng asawa ko at nang mabusog ko siya. Isa talaga yan sa mga paborito niyang ulam kaya minsan napaparami din talaga yung kain niya. Hindi ko na rin pala siya pinapabaunan ng kanin at ulam tuwing umaalis siya kasi sabi niya doon na lang daw siya kakain pagkadating niya. 3 to 4 hours lang naman yung biyahe niya papuntang Nueva Ecija. Kinuha ko na nga rin itong bunso ko sa asawa ko nang makakain naman siya na maayos. Kailangan niya na kasi makaligo agad at makabiyahe na. Baka kasi magising itong panganay namin. Pag ito kasi naabutan ng panganay ko, napaalis na siya. Nako, alam niyo ba may dramahang nangyayari? Naakala mo 1 taong mawawala yung papa niya. Minsan kasi hindi ko rin kinakayang makita siya na iyak ng iyak pag paalis na yung papa niya. Ay naku Sab, kung pwede lang wag umalis yung papa mo. Grabe pa naman umiyak tong panganay ko sa umaga, nakakaagaw talaga ng atensyon. Kaya iniiwasan talaga namin gising siya pag paalis na yung papa niya. Pagkatapos namin kumain dyan ay gumayak na rin pala itong asawa ko. Habang nagsusuot siya ng sapatos dyan ay marami talaga akong bilin sa kanya. Rinding-rindi na nga yan eh. Akala nyo ba matagal na araw kaming hindi magkikita niyan? Bukas ng gabi ay uuwi din yan pabalik dito. Kaya konting damit lang yung pinadala ko sa kanya. Pupunta kasing office nila yan sa Biyernes kaya Webes ng gabi ay nandito na yan. Medyo maambon pa nga nung mga oras na yan. Pero kahit ganun pa man, itong mga lalaki walang ambon-ambon sa kanila. Walang dramahang mangyayari for today's video kasi nga tulog yung mga anak namin. At syempre, hindi yan makakaalis hanggat walang goodbye kiss sa akin. Bilin ko rin sa kanya, pwede ka namang tumingin ng chicks basta wag ka lang antukin sa biyahe. Hi, sana dumating na yung time na magkasama na tayo araw-araw at wag ka nang umalis. O siya, hanggang dito na lang muna. Thanks for watching, babu!